Ang bilang na 606 ay nagdudulot ng takot at pagkabalisa sa maraming tao. Marami ang naniniwala na ito ang marka ng halimaw, ang palatandaan ng katapusan ng mundo, o ang numero ng Antikristo. Sa loob ng maraming taon, iba't ibang teorya ang lumabas. Microchip sa kamay, barcode sa noo, or digital na currency. Pero alam mo ba na ang kahulugan ng 666 ay mas malalim at mas kapanapanabik kaysa sa mga modernong interpretasyon na ito? Ang katotohanan ay nakakagulat at maaaring magbago ng iyong pananaw tungkol dito magpakailanman. Ang bilang na ito ay hindi tungkol sa hinaharap. Ito ay may kinalaman sa nakaraan, sa isang tunay na tao na nabuhay noong unang siglo. Sa video na ito, bubuksan ko ang tunay na misteryo ng 626 na hindi itinuturo sa karamihan ng mga simbahan. Makinig ka ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang magbabago ng iyong pag-unawa sa Biblia, kundi magbibigay din sa iyo ng kakayahang makita ang mga maling interpretasyon na laganap sa ating panahon. Maraming tao ang nakakarinig ng numero na 600 at 66 at kaagad naiisip ang kasamaan, ang Antikristo o ang katapusan ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, lalong kumalat ang takot sa numerong ito dahil sa mga teorya tungkol sa microchip na ilalagay umano sa ilalim ng balat ng mga tao bilang tatak ng halimaw. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng numerong ito? Bakit sobrang lakas ng epekto nito sa ating kultura at relihiyon? Hindi natin maaring palampasin na ang numerong 600 at 66 ay isa sa pinakamaling naiintindihan na simbolo sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Maraming nag-aakala na ito ay isang mahiwagang numero na may kinalaman sa demonyo o sa mga ritual ng kasamaan. Pero ang katotohanan ay mas malalim, mas komplikado, at mas nakakaintriga kaysa sa mga simpleng teorya na kumakalat sa internet. Ang pinagmulan ng numerong 600 at 66 ay matatagpuan sa Biblia, partikular sa aklat ng Apokalipsis Kabanata 13, versikulo 18. Dito sinabi, "Ito'y nangangailangan ng karunungan. Ang may pangunawa ay bumilang ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 600 at 66." Pero bago tayo magpatuloy, dapat nating maintindihan ang konteksto kung kailan isinulat ang Apokalipsis. Ang aklat na ito ay isinulat noong panahon ng matinding pag-uusig sa mga unang Kristiyano sa ilalim ng Imperyo Romano. Ang mga manunulat noon ay kadalasang gumagamit ng mga simbolo at numero para maipahayag ang kanilang mensahe nang hindi direktang inaakusahan ang mga nasa kapangyarihan. Sa sinaunang mundo, ang mga numero ay hindi lamang ginagamit para sa pagbibilang. Ang mga ito ay may malalim na kahulugan at simbolismo. Ang praktika ng paggamit ng numero para kumatawan sa mga tao o konsepto ay tinatawag na gematria sa Hebreo at isopsephi sa Griego. Sa sistema na ito, ang bawat letra ng alpabeto ay may katumbas na numerong halaga at kapag pinagsama-sama mo ang mga letra ng isang pangalan o salita, makakakuha ka ng kabuuang numero. Maraming iskolar ang naniniwala na ang 600 at 66 ay tumutukoy sa Emperador Nero ng Roma na kilala sa kanyang matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Kapag isinalin mo ang pangalang Nero Caesar sa Hebreo at ginamit ang gematria, ang kabuuang halaga ay 600 at 66. Ito ay hindi lang basta teorya. May mga sinaunang manuskrito ng Biblia na naglalaman ng bilang na 600 at 16 sa halip na 600 at 66 na tumutukoy naman sa ibang paraan ng pagsulat ng pangalan ni Nero. Ngunit bakit ganito kalakas ang epekto ng numerong ito sa ating kultura?
Bakit patuloy itong pinangangambahan ng marami? Ang sagot ay nasa kapangyarihan ng simbolismo at sa kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga bagay na hindi natin ganap na nauunawaan. Sa kasalukuyang panahon, ang takot sa numero na 600 at 66 ay lumago kasabay ng paglaganap ng teknolohiya. Maraming teorya ang kumakalat na ang gobyerno o mayayamang individual ay nagpaplano na maglagay ng microchip sa katawan ng mga tao. At ito raw ang magiging katuparan ng propesiya tungkol sa tatak ng halimaw. Ngunit ang interpretasyong ito ay malayo sa orihinal na konteksto at kahulugan ng teksto. Ang mga teorya tungkol sa microchip ay karaniwang nakabase sa maling pag-unawa sa teksto ng Biblia at sa takot sa mga bagong teknolohiya. Kapag tiningnan natin ang konteksto ng Apokalipsis, makikita natin na ang tatak ng halimaw ay hindi literal na marka sa katawan, kundi simbolo ng pagtalikod sa Diyos at pagsunod sa mga maling sistema at paniniwala. Hindi nangangahulugan na dahil may bagong teknolohiya, ito na kaagad ang katuparan ng propesiya. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagdudulot lamang ng hindi kinakailangang takot at pagkalito. Marami sa inyo ang nakarinig na tungkol sa bilang na 600 at 66. Ito ang kilalang marka ng halimaw na binanggit sa aklat ng Apokalipsis. Subalit, ano ba talaga ang kahulugan nito? Marami ang naniniwala na ito ay may kaugnayan sa microchip, sa credit cards o sa mga modernong teknolohiya. Pero ang katotohanan ay mas malalim pa kaysa sa mga popular na teorya na ito. Para maintindihan natin ang tunay na kahulugan ng 600 at 66, kailangan nating bumalik sa pinagmulan ng bilang na ito. Hindi ito basta-basta isang random na bilang na pinili ng mga sinaunang manunulat. Ito ay may malalim na simbolismo sa konteksto ng panahon kung kailan ito isinulat. Sa kultura ng mga Hebreo, ang mga bilang ay hindi lamang ginagamit para sa pagbibilang. Ang bawat titik sa kanilang alpabeto ay may katumbas na numerong halaga. Ang sistema na ito ay tinatawag na gematria. Gamit ang gematria, ang mga pangalan at salita ay maaring isalin sa mga bilang. Ito ay isang uri ng kodigo na ginagamit sa mga sinaunang panahon. Kapag tiningnan natin ang konteksto ng aklat ng Apokalipsis, malalaman natin na ito ay isinulat noong panahon ng pag-uusig sa mga unang Kristiyano sa ilalim ng Imperyo Romano. Ang manunulat, na kilala bilang Juan, ay gumagamit ng mga simbolo at kodigo upang iparating ang kanyang mensahe nang hindi direktang inaakusa ang mga nasa kapangyarihan. Ang bilang na 600 at 66 ay malamang na isang kodigo para sa isang partikular na tao o institusyon na kumakatawan sa kasamaan sa panahong iyon. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay tumutukoy kay Emperador Nero ng Roma, na kilala sa kanyang malupit na pag-uusig sa mga Kristiyano. Kapag isinalin mo ang pangalan ni Nero Caesar sa Hebreong titik at pagkatapos ay gamitin ang gematria para kalkulahin ang numerong halaga, ang resulta ay 600 at 66. Ito ay hindi lamang isang teorya, kundi isang interpretasyon na sinusuportahan ng maraming ebidensya mula sa mga sinaunang teksto at arkeolohikal na pagtuklas. Ito ay nagbibigay sa atin ng ibang pananaw sa bilang na ito. Hindi ito tungkol sa hinaharap na teknolohiya o sa isang global na sistema ng pagsubaybay. Sa halip, ito ay isang historical na referensya sa isang partikular na pinuno na kumakatawan sa kasamaan at pag-uusigu sa panahong iyon. Ngunit bakit mahalaga ito sa atin ngayon? Dahil ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng mga simbolong ito ay tumutulong sa atin na maintindihan ang mas malaking mensahe ng Apokalipsis. Hindi ito tungkol sa pagkatakot sa hinaharap na teknolohiya, kundi tungkol sa pag-asa sa gitna ng pag-uusig at pagtitiwala na sa huli. Ang kabutihan ay mananaig laban sa kasamaan.
Isipin mo ito, kung ang bilang na 600 at 66 ay tumutukoy kay Nero, isang emperador na nag-usig sa mga Kristiyano, pero sa huli ay napatalsik at namatay, ano ang sinasabi nito tungkol sa mga modernong interpretasyon ng bilang na ito? Maaaring ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit na ang mga tila napakalakas na sistema ng kasamaan ay pansamantala lamang. Ang pag-unawa sa konteksto na ito ay nagbabago ng ating pananaw. Hindi natin kailangang matakot sa mga credit card, barcode o microchip. Ang tunay na mensahe ay tungkol sa pagtayo ng matatag sa harap ng pag-uusig at pagtitiwala na ang kabutihan ay mananaig sa huli. Subalit, marami pa ring naniniwala sa modernong interpretasyon ng bilang na ito. Bakit kaya? Marahil ito ay dahil mas madaling intindihin ang konkreto at nakikitang bagay kaysa sa mga abstraktong konseptong historikal at teolohikal. Mas madaling magkaroon ng isang malinaw na kalaban, isang microchip, isang sistema, isang teknolohiya, kaysa sa harapin ang mas malawak na realidad ng kasamaan sa mundo. Maraming taon na ang nakararaan, isang numero ang naging simbolo ng takot, pangamba, at konspirasya sa buong mundo. Ang numerong 600 at 66 o mas kilala bilang 666 ay naging pangunahing paksa ng maraming pelikula, libro at kwentong nagdudulot ng takot sa mga tao. Subalit, ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan nito? Bakit lubhang kinatatakutan ang numerong ito? At higit sa lahat, totoo ba ang mga naririnig natin tungkol sa koneksyon nito sa microchip at sa marka ng hayop? Ngayong araw bubuksan natin ang mga lihim na nakapalibot sa numerong ito. Hindi ito tungkol sa mga karaniwang teorya ng konspirasya na iyong naririnig. Ito ay mas malalim, mas nakakagulat, at posibleng magbago ng iyong pananaw habang buhay. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating bumalik sa pinagmulan. Ang numerong 600 at 66 ay hindi lamang isang random na numero na inimbento para takutin tayo. Ito ay nagmula sa isang partikular na talata sa Biblia, partikular sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 13, talata 18. Dito sinasabi na, narito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bumilang ng bilang ng halimaw sapagkat ito ay bilang ng tao, at ang kanyang bilang ay 600 at 66. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit ito naging simbolo ng kasamaan? Bakit hanggang ngayon, marami pa ring natatakot sa numerong ito? Para maintindihan natin ng lubusan, kailangan nating suriin ang konteksto ng panahong ito ay isinulat. Ang aklat ng Apokalipsis ay isinulat noong unang siglo sa panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng Imperyo Romano. Sa panahong iyon, ang mga Kristiyano ay kinakailangang gumamit ng mga simbolo at kodigo para maipahayag ang kanilang mga mensahe nang hindi nahuhuli ng mga awtoridad. Isa sa mga pinakakilalang sistema ng pagkodigo noong panahong iyon ay ang tinatawag na gematria, isang paraan kung saan ang mga letra ay may katumbas na numerong halaga. Sa Hebreo at Griego, ang bawat letra ay may katumbas na numero, kaya ang mga pangalan at salita ay maaaring isulat bilang mga numero. Maraming scholar ang naniniwala na ang 666 ay isang coded reference sa Emperador Nero ng Roma, na kilala sa kanyang kalupitan at pag-uusig sa mga Kristiyano. Kapag ang pangalan ni Nero Caesar ay isinalis sa Hebreo at pagkatapos ay gamitin ang gematria, ang resulta ay 666. Ito ay isang paraan para sa mga Kristiyano noong panahong iyon na tukuyin si Nero bilang ang halimaw nang hindi direktang binabanggit ang kanyang pangalan na maaaring magdulot ng mas matinding pag-uusig. Subalit sa paglipas ng mga siglo, ang tunay na kahulugan ng 666 ay napalitan ng maraming interpretasyon at teorya ng konspirasya.
Isa sa mga pinakapopular na teorya sa modernong panahon ay ang connection nito sa microchip. Ang teoryang ito ay nagsasabi na ang marka ng halimaw na binanggit sa Biblia ay isang microchip na ilalagay sa katawan ng tao, partikular sa kamay o noo, at gagamitin para kontrolin ang lahat ng transaksyon at pagkilos ng tao. Ang numerong 666 ay sasaklaw sa microchip na ito. Ngunit teka lang, ito ba ay tunay na batay sa Biblia? O ito ay isang modernong interpretasyon na walang basehan sa orihinal na teksto? Para masagot ito, kailangan nating tingnan ang mga salitang ginamit sa orihinal na Griegong teksto ng Biblia. Ang salitang ginamit para sa marka ay charagma, na sa panahong iyon ay tumutukoy sa isang tatak o selyo na ginagamit sa mga dokumento o produkto. Ito ay hindi tumutukoy sa isang implant o microchip na hindi pa umiiral noong panahong iyon. Bukod dito, ang konteksto ng talata ay nagpapahiwatig na ang marka ay isang simbolo ng katapatan sa halimaw, hindi isang literal na marka o implant. Ito ay mas katulad ng isang simbolikong representation ng pagkakakilanlan at katapatan. Ang problema sa pagbibigay ng modernong teknolohikal na interpretation sa isang tekstong isinulat halos 2,000 taon na ang nakalilipas ay ang pagkawala ng konteksto at tunay na kahulugan. Ang Biblia ay hindi isang aklat ng prediksyon ng teknolohiya. Ito ay isang koleksyon ng mga tekstong teolohikal at historikal na may partikular na konteksto at layunin. Kaya kung ang 666 ay hindi tungkol sa microchip, ano nga ba talaga ang kahulugan nito para sa atin na ngayon? Una, ito ay isang paalala na ang mga simbolo at bilang sa Biblia ay kadalasang may mas malalim na kahulugan kaysa sa literal na interpretasyon. Ikalawa, ito ay nagpapaalala sa atin na ang konteksto ay mahalaga sa pag-unawa ng mga tekstong relihiyoso. At ikatlo, ito ay nagpapakita kung paano ang mga modernong takot at pagkabahala ay maaring makaapekto sa ating interpretasyon ng mga sinaunang teksto. Sa halip na matakot sa isang numero, mas mainam na maunawaan ang kasaysayan at konteksto nito. Ang 666 ay hindi isang mahiwagang numero na may kapangyarihang magdulot ng kasamaan. Ito ay isang simbolong ginamit sa isang partikular na panahon ng kasaysayan para ipahayag ang isang partikular na mensahe. At habang patuloy nating sinusuri ang mga misteryo ng nakaraan, lalo nating nauunawaan ang kompleksidad ng ating kasaysayan at paniniwala. Ang tunay na kahulugan ng 666 ay hindi tungkol sa takot o konspirasya. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa konteksto at kahulugan ng mga sinaunang teksto sa kanilang sariling termino. Marami sa inyo ang nakarinig na ng bilang na 666. Ito ang pinakakilalang numero sa buong mundo pagdating sa mga simbolo ng kasamaan. Pero alam ba ninyo na ang kahulugan nito ay hindi talaga kung ano ang sinasabi ng karamihan? Hindi ito tungkol sa microchip, hindi ito tungkol sa barcode, at lalong hindi ito tungkol sa implant na inilalagay sa kamay o noo. Ang 666 ay naging isang simbolo ng takot at pangamba sa loob ng maraming siglo. Sa tuwing maririnig natin ito, karamihan sa atin ay agad na naiisip ang Antikristo, ang wakas ng mundo o ang marka ng halimaw. Pero ang katotohanan ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa mga simpleng interpretasyon na ito. Para maintindihan natin ang tunay na kahulugan ng numerong ito, kailangan nating bumalik sa pinagmulan nito, ang aklat ng Apokalipsis o pahayag sa Biblia. Sa Apokalipsis Kabanata 13, talata 26, mababasa natin, "Narito ang karunungan, ang may pangunawa ay bumilang ng bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng tao, at ang kaniyang bilang ay 666."
Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit ang numerong ito ang pinili upang maging simbolo ng halimaw? Una sa lahat, kailangan nating maintindihan ang konteksto kung kailan isinulat ang Apokalipsis. Ang aklat na ito ay isinulat noong unang siglo, sa panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng Imperyo Romano. Si Emperador Nero, na namuno mula sa taong 64 hanggang 68 Anno Domini, ay kilala sa kanyang malupit na pagtrato sa mga Kristiyano. Ngayon, ito ang mahalaga. Sa sinaunang Hebreo at Griego, ang mga letra ay may katumbas na numerong halaga. Ang sistema na ito ay tinatawag na gematria sa Hebreo at isopsephi sa Griego. Kapag sinulat mo ang pangalan ni Nero Caesar sa Hebreo at kinalkula ang numerong halaga nito, alam ba ninyo kung ano ang lalabas? 666. Oo, tama ang inyong narinig. Ang 666 ay hindi isang numerong misteryoso na naghihintay na maging barcode o microchip sa hinaharap. Ito ay isang coded reference sa isang emperador na kilala sa kanyang kalupitan laban sa mga unang Kristiyano. Pero bakit kailangang gumamit ng code? Bakit hindi na lang direktang sinabi na si Nero ang tinutukoy? Ang sagot ay simple: proteksyon. Sa panahong iyon, ang pagsasalita laban sa emperador ay maaaring magdulot ng kamatayan. Kaya ang mga manunulat ay gumamit ng mga simbolo at codes upang ipahayag ang kanilang mensahe nang hindi direktang inaakusahan ang mga nasa kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit ang Apokalipsis ay puno ng mga simbolismo at matalinhagang wika. Hindi ito isang literal na paglalarawan ng hinaharap, kundi isang political commentary na nakabalot sa apocalyptic imagery upang protektahan ang mga Kristiyano mula sa pag-uusig. Pero sa kabila ng malinaw na historical context na ito, marami pa ring naniniwala na ang 666 ay tumutukoy sa isang modernong teknolohiya o sistema. Ito ay dahil sa maling interpretasyon at kakulangan ng pag-unawa sa historical at cultural context ng teksto. Ang pag-uugnay ng numerong ito sa mga barcode, microchip, o kahit na sa mga digital payment systems ay isang modernong kamalian na walang basehan sa orihinal na teksto. Ito ay resulta ng pagbabasa ng Biblia sa pamamagitan ng lens ng ating modernong mundo, sa halip na unawain ito sa konteksto ng panahon kung kailan ito isinulat. Kaya, sa susunod na marinig ninyo ang tungkol sa 666 bilang isang microchip o barcode, alalahanin ninyo ang tunay na kahulugan nito. Isang encoded reference sa isang emperador na namuhay 2,000 taon na ang nakalilipas, at hindi isang propesiya tungkol sa modernong teknolohiya. Pero may mas malalim pang kahulugan ang numerong ito na hindi karaniwang napag-uusapan. Jewish numerology, ang numero 777 ay simbolo ng kaganapan o perpeksyon ng Diyos. Ang 666 na isang numero na kulang ng isa sa 777 ay maaaring simbolo ng kakulangan o imperpeksyon. Ang pagsisikap ng tao na maging katulad ng Diyos ngunit palaging kulang. Ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa simbolismo ng halimaw sa Apokalipsis. Ito ay hindi lamang tungkol kay Nero, kundi tungkol din sa anumang sistema o kapangyarihan na nagsisikap na ilagay ang sarili sa lugar ng Diyos, ngunit palaging nabibigo dahil sa likas na kahinaan at kakulangan ng tao. Maraming nagtatanong kung ano ba talaga ang kahulugan ng 666. Ito ba ay talagang simbolo ng kasamaan? Ang numero bang ito ay may kinalaman sa microchip na ikinakabit sa katawan ng tao tulad ng sinasabi ng ilan? Sa totoo lang, ang interpretasyon tungkol sa microchip ay isang modernong pagpapaliwanag na walang malalim na basehan sa orihinal na teksto. Para maintindihan natin ng maayos ang tunay na kahulugan ng numerong ito,
kailangan nating bumalik sa pinagmulan nito, sa konteksto ng panahon kung kailan ito isinulat. Ang bilang na 600 at 66 ay unang nabanggit sa aklat ng Apokalipsis na isinulat noong unang siglo. Sa panahong iyon, wala pang teknolohiya tulad ng microchip o electronic implants. Kaya imposibleng ito ang tinutukoy ng may akda. Ang mas malamang na interpretation ay ito. Ang numerong 600 at 66 ay isang coded reference sa isang taong kilala ng mga mambabasa noong panahong iyon. Ito ay dahil sa ancient Hebrew at Greek, ang mga letra ay may katumbas na numerong value. Ang practice na ito ay tinatawag na gematria. Kapag dinagdag mo ang numerical value ng mga letra sa pangalan ng isang tao, makakakuha ka ng isang numero. Maraming scholar ang naniniwala na ang 666 ay tumutukoy kay Emperor Nero ng Roman Empire. Kapag sinulat ang Neron Caesar sa Hebrew at kinalkula gamit ang gematria, ang kabuuang value ay 666. Si Nero ay kilala bilang isang malupit na emperador na nagpahirap sa mga unang Kristiyano. Kaya may katuturan na siya ang tinutukoy ng may akda ng Apokalipsis. Isa pang mahalagang punto, sa ilang sinaunang manuscripts, ang numero ay hindi 666 kundi 616. Ito ay nagpapahiwatig na maaring may pagkakaiba-iba sa pag-unawa ng numerong ito kahit noong unang panahon pa. Ang interpretasyon tungkol sa microchip ay nagmula sa modernong pagbasa ng teksto na hindi isinasaalang-alang ang historical na konteksto. Ito ay karaniwang isinusulong ng mga grupong may apocalyptic worldview na nakikita ang mga modernong teknolohiya bilang katuparan ng sinaunang propesiya. Ngunit hindi ito nangangahulugang dapat nating balewalain ang simbolismo ng numerong ito. Sa Biblia, ang numero na 7 ay kadalasang simbolo ng kaganapan o perpeksyon. Ang 6 ay maaring kumakatawan sa kakulangan, isang numero na kulang sa kaganapan. Kaya ang 36 ay maaring simbolo ng sukdulang kakulangan o kasamaan. Higit sa lahat, mahalagang tandaan na ang Apokalipsis ay isang aklat na puno ng simbolismo at metapora. Hindi ito dapat basahin bilang literal na paglalarawan ng hinaharap. Sa halip, ito ay isang mensahe ng pag-asa para sa mga naapi, isang pangako na sa huli, ang kabutihan ay magtatagumpay laban sa kasamaan. Kaya, sa susunod na marinig mo ang tungkol sa numerong 600 at 66, alalahanin na ang tunay nitong kahulugan ay mas komplikado at mas nakaugat sa kasaysayan kaysa sa modernong mga teorya tungkol sa microchip at teknolohiya. Ang pag-unawa sa tunay na konteksto nito ay tumutulong sa atin na iwasan ang walang basehang takot at pagkalito. Ang bilang na 600 at 66 ay matagal nang pinag-uusapan sa mga simbahan, sa mga libro at ngayon sa internet. Marami ang nagsasabi na ito raw ay may kaugnayan sa microchip na ilalagay sa ating mga katawan o kaya naman sa mga credit card o sa kung ano-anong teknolohiya ng ating panahon. Pero alam mo ba na ang interpretasyong ito ay medyo malayo sa tunay na kahulugan ng bilang na ito sa orihinal na konteksto nito? Noong unang panahon, bago pa man lumitaw ang mga barcode o microchip, ang mga sinaunang mambabasa ng Biblia ay may ibang pangunawa sa bilang na ito. Hindi ito tungkol sa teknolohiya. Hindi ito tungkol sa isang malaking kumpanya ng computer o isang brand ng inumin. Ang bilang na 600 at 66 ay may mas malalim na kahulugan na nakaugat sa kulturang Hudyo at sa konteksto ng panahon kung kailan isinulat ang aklat ng Apokalipsis. Sa kulturang Hudyo, ang mga bilang ay hindi lamang ginagamit para sa pagbibilang.
May simbolikong kahulugan din ang mga ito. Halimbawa, ang bilang na 7 ay simbolo ng kaganapan o perpeksyon. Ang bilang na 6 naman, o nakulang ng 1 sa 7, ay madalas na simbolo ng kakulangan o imperpeksyon. Kaya ang 36 o 666 ay maaaring simbolo ng sukdulang kakulangan o imperpeksyon. Pero may mas partikular na interpretasyon pa. Sa sinaunang Hebreo at Griego, ang mga letra ay ginagamit din bilang mga numero. Ito ay tinatawag na gematria sa Hebreo o isopsephi sa Griego. Sa pamamagitan nito, ang bawat salita ay maaaring maging bilang kung pagsasama-samahin ang numerikong halaga ng bawat letra. Maraming iskolar ang naniniwala na ang bilang na 666 ay tumutukoy sa isang partikular na tao, si Emperador Nero ng Roma. Kapag isinulat ang pangalan ni Nero Caesar sa Hebreo, Neron Caesar, at kinalkula ang numerikong halaga nito gamit ang gematria, ang resulta ay 666. Si Nero ay kilala bilang isa sa mga pinakamalupit na emperador ng Roma, lalo na sa kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ay napakahalaga dahil ang aklat ng Apokalipsis ay isinulat sa panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang mga mananampalataya noon ay hinaharap ang banta ng kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi sila maaaring direktang magsalita laban sa emperador, kaya gumamit sila ng mga simbolo at coded language para ipahayag ang kanilang kritisismo. Ang bilang na 666, kung gayon, ay maaaring isang paraan para tukuyin si Nero nang hindi direktang binabanggit ang kanyang pangalan na maaaring mapanganib para sa mga Kristiyano. Ito ay isang uri ng political commentary na naiintindihan ng mga mananampalataya noon pero hindi ng mga awtoridad ng Roma. Ngunit ang interpretasyong ito ay hindi nangangahulugan na ang bilang na ito ay walang kaugnayan sa ating panahon. Ang prinsipyo sa likod nito, ang paglaban sa mga sistemang mapang-api at ang pananatiling tapat sa pananampalataya sa harap ng pag-uusig, ay nananatiling makabuluhan hanggang ngayon. Ang problema ay kapag sobrang literal nating binabasa ang mga tekstong ito at iniuugnay sa mga bagay na wala namang kaugnayan sa orihinal na konteksto nito. Tulad ng pagkonekta nito sa mga barcode, microchip, o sa kung ano-anong teknolohiya ng ating panahon. Hindi lamang ito nagdudulot ng kalituhan, kundi maaari ding magdulot ng walang kabuluhang takot at paranoia. Sa halip na matakot sa mga numero o sa mga teknolohiya, mas mainam na intindihin natin ang tunay na mensahe ng mga tekstong ito, ang pananatiling tapat sa ating mga prinsipyo at pananampalataya, kahit sa harap ng mga hamon at pag-uusig. Ito ang tunay na kahulugan ng mga tekstong ito, hindi ang pagbabantay sa mga microchip o barcode. Alam mo ba na ang numero na 666 ay isa sa mga pinakamisteryosong simbolo sa kasaysayan ng sangkatauhan? Sa loob ng maraming siglo, ang numerong ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga tao. Karamihan sa atin ay nakarinig na ito ay tinatawag na ang marka ng halimaw at kaakibat nito ang lahat ng uri ng mga kasindak-sindak na hula tungkol sa katapusan ng mundo. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng 666? Ang karamihan sa mga modernong interpretation ay nagsasabi na ito ay may kaugnayan sa microchip na ilalagay sa ilalim ng balat o isang uri ng digital na pagkakakilanlan na gagamitin para kontrolin ang lahat ng tao sa mundo. Ngunit ang interpretasyong ito ay lubhang malayo sa orihinal na konteksto at kahulugan ng numerong ito. Bago tayo magpatuloy, tandaan, ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng 666 ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa maling interpretasyon.
Ito ay tungkol sa pag-unawa sa isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at kultura na madalas na mali ang pagkakaintindi. At maniwala ka man o hindi, ang tunay na kahulugan nito ay mas kapana-panabik kaysa sa mga haka-haka tungkol sa microchip o barcode. Una, kailangan nating bumalik sa pinagmulan ng simbolong ito, ang aklat ng Apokalipsis o Pahayag sa Bagong Tipan. Sa Pahayag Kabanata 13, Talata 18, mababasa natin, "Narito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bumilang ng bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng tao. At ang kaniyang bilang ay 666. Ang mahalagang punto na dapat tandaan dito ay ang konteksto. Ang aklat ng pahayag ay isinulat sa panahon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano sa ilalim ng Imperyong Romano. Ang may akda, na kilala bilang Juan, ay gumagamit ng matalinhagang wika at mga simbolo upang ipahayag ang kanyang mensahe nang hindi direktang tinutukoy ang mga Romano na maaaring magdulot ng mas malubhang pag-uusig. Sa panahong iyon, ang mga Hudyo at ilang mga sinaunang kultura ay gumagamit ng isang sistema na tinatawag na gematria, kung saan ang mga letra ay may katumbas na numerong halaga. Sa pamamagitan nito, ang mga pangalan ay maaaring isulat bilang mga numero. Ang karamihan sa mga iskolar ng Biblia ay naniniwala na ang 666 ay tumutukoy sa Emperador Nero, na kilala sa kanyang malupit na pag-uusig sa mga Kristiyano. Kapag sinulat ang pangalan ni Nero Caesar sa Hebreo at ginamit ang gematria, ang kabuuang halaga ay 666. Hindi ito aksidente o pagkakataon lamang. Ito ay isang matalinhagang paraan para sabihin ng may akda, ang taong ito, si Nero, ay ang halimaw na tinutukoy ko. Kaya bakit ito mahalaga? Dahil ito ay nagpapakita na ang 666 ay hindi isang mahiwagang numero na naghuhula ng hinaharap na teknolohiya tulad ng microchip o barcode. Sa halip, ito ay isang politikal na pahayag na ginawa sa isang partikular na konteksto ng kasaysayan. Ngunit ang interpretasyon na ito ay hindi naging popular sa modernong panahon. Sa halip, maraming tao ang naniniwala na ang 666 ay tumutukoy sa isang sistema ng pagkakakilanlan sa hinaharap na gagamitin ng isang pandaigdigang gobyerno upang kontrolin ang lahat ng tao. Ang interpretasyong ito ay naging mas laganap noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at sa buong ika-20 siglo, lalo na sa mga panahon ng malawakang pagbabago sa teknolohiya at politika. Ang mga takot tungkol sa mga microchip ay partikular na naging malakas mula noong dekada 90 hanggang sa kasalukuyan, kasabay ng paglaganap ng internet at mga digital na teknolohiya. Ngunit ang mga takot na ito ay hindi nakabatay sa malalim na pag-unawa sa teksto ng Biblia o sa konteksto nito. Isa pang mahalagang punto na dapat isaalang-alang ay ang kahulugan ng numero 6 sa sinaunang kultura ng Hebreo. Sa tradisyon ng Hebreo, ang numero 6 ay madalas na nauugnay sa tao o sangkatauhan. 6 na araw ang paglikha bago nagpahinga ang Diyos, at ang tao ay nilikha sa ika-6 na araw. Kaya ang 36, 666 ay maaaring simbolo ng tao na nagtatangkang maging Diyos, isang tema na madalas na nauugnay kay Nero at sa ibang mga emperador na nagpapahayag ng kanilang sarili bilang mga Diyos. Ngunit bakit napakahalaga na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng 666? Una, ito ay nakakatulong sa atin na maunawaan ang Biblia sa kanyang tamang konteksto at layunin. Ikalawa, ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa mga hamon na kinaharap ng mga unang Kristiyano at kung paano nila ginamit ang simbolismo
upang ipahayag ang kanilang pananampalataya sa ilalim ng pag-uusig. At ikatlo, ito ay nagpapalaya sa atin mula sa mga walang batayan na takot na madalas na pinapalaganap tungkol sa numerong ito. Ang takot sa 600 at 66 ay nagdulot ng maraming negatibong epekto sa lipunan. Maraming tao ang nabubuhay sa pangamba na sila ay mapipilitang tanggapin ang isang marka na gagawin silang mga taong isinumpa. Ang takot na ito ay madalas na ginagamit ng iba't ibang grupo upang manipulahin ang mga tao o upang labanan ang mga pagbabago sa teknolohiya o lipunan na hindi naman talaga nauugnay sa anumang propesiya sa Biblia. Marami sa atin ang nakakarinig ng numerong 600 at 66 at agad na naiisip ang kasamaan, ang Antikristo o ang katapusan ng mundo. Sa kulturang popular, lalo na sa mga pelikula at libro tungkol sa horror, ang numerong ito ay naging simbolo ng kasamaan. Pero alam mo ba na ang tunay na kahulugan nito ay malayong malayo sa kung paano ito inilalarawan sa mga pelikula? Ang bilang na 600 at 66 ay hindi talaga tungkol sa microchip na ilalagay sa iyong kamay o noo, tulad ng sinasabi ng maraming conspiracy theory sa internet. Ang totoo, ito ay may malalim na kasaysayan at konteksto na madalas nating hindi naiintindihan. Sa Biblia, particular sa Apokalipsis o Revelation, Kabanata 13, Talata 18, mababasa natin, narito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bumilang ng bilang ng halimaw sapagkat ito ay bilang ng tao, at ang bilang niya ay 600 at 66. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Una, kailangan nating maintindihan na sa sinaunang panahon, ang mga numero ay may kahulugan na higit pa sa simpleng pagbibilang. Ang mga Hebreo at Griego ay gumagamit ng sistema na tinatawag na gematria, kung saan ang bawat letra ay may katumbas na numerong halaga. Kaya ang mga pangalan o salita ay maaaring isalin bilang numero. Ang karamihan sa mga eskolar ng Biblia ay naniniwala na ang 600 at 66 ay tumutukoy sa Emperor Nero ng Roma. Kapag sinulat ang pangalan ni Nero Caesar sa Hebreo at ginawang numero gamit ang gematria, ang resulta ay 600 at 66. Si Nero ay kilala bilang isa sa pinakamalupit na emperador na umusig sa mga unang Kristiyano. Kaya sa halip na isang mahiwagang numero sa hinaharap, ang 600 at 66 ay maaaring simpleng code para sa mga mambabasa noong unang siglo upang makilala kung sino ang tinutukoy na halimaw sa teksto. Isa pang mahalagang punto ay ang simbolismo ng numero sa Biblia. Ang 6 ay madalas na itinuturing na numero ng tao dahil ang tao ay nilikha sa ika-6 na araw ayon sa Genesis. Ang pagtatlong ulit ng 6 ay maaaring simbolo ng pagsisikap ng tao na maging katulad ng Diyos, na kinakatawan ng bilang na 7 ang numero ng kaganapan, ngunit laging nabibigo. Ngunit bakit nga ba naging napakasikat ng ideya na ang 600 at 66 ay may kinalaman sa microchip? Ito ay nagmula sa mga modernong interpretasyon at pelikula na nagpapakita ng dystopian future kung saan ang lahat ay kinokontrol ng isang sistemang pandaigdig. Ang Apokalipsis 13:17 ay nagsasabi na walang taong makakabili o makapagbibili maliban sa may marka o ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng kaniyang pangalan. Ito ang naging batayan ng teorya na sa hinaharap, ang lahat ay kakailanganin ng isang uri ng marka o implant upang makabili o makapagbenta. Ngunit ang konteksto ng panahon kung kailan isinulat ang Apokalipsis ay mahalaga. Noong panahon ng Imperyo ng Roma, ang mga mamamayan ay kailangang maghandog ng insenso sa emperador bilang pagkilala sa kanya bilang Diyos. Ang mga Kristiyanong tumangging gawin ito ay madalas na hindi pinapayagang makibahagi sa ekonomiya.
Hindi sila maaring bumili o magbenta. Kaya ang marka ng halimaw ay maaring tumutukoy sa mga simbolo o dokumento na nagpapakita ng katapatan sa emperador, hindi sa literal na marka sa katawan. Ang isa pang mahalagang aspeto na kailangan nating isaalang-alang ay ang kahulugan ng numero sa konteksto ng apocalyptic literature. Ang apokalipsis ay hindi simpleng prediksyon ng hinaharap. Ito ay isang uri ng panitikan na tinatawag na apocalyptic literature na gumagamit ng malalim na simbolismo at metaporikal na wika upang magbigay ng pag-asa sa mga nakakaranas ng pag-uusig. Sa ganitong uri ng panitikan, ang mga numero ay madalas na may simbolikong kahulugan. Halimbawa, ang bilang na 7 ay simbolo ng kaganapan, perfection. Ang 6 ay malapit sa 7, pero hindi ito umabot, kaya ito ay maaring simbolo ng kakulangan o pagkabigo. Ang pagtatlong ulit ng 6, 666, ay maaring nagpapahiwatig ng matinding kakulangan o kasamaan. Kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin na ang interpretasyon ng 600 at 66 bilang isang microchip o teknolohiyang implant ay napakamodernong ideya. Ito ay hindi naging popular hanggang sa paglaganap ng computer at internet sa huling bahagi ng ika-20 siglo. Bago ito, ang mga tao ay may iba't ibang interpretasyon kung sino o ano ang tinutukoy ng bilang na ito. Sa Edad Media, halimbawa, maraming Kristiyano ang naniwala na ang Papa ay ang Antikristo at ang 666 ay tumutukoy sa kanya. Sa panahon ng Reformasyon, ang mga Protestante ay madalas na itinuturo ang Papa bilang ang halimaw, habang ang mga Katoliko naman ay itinuturo si Martin Luther. Sa panahon ng Cold War, maraming naniniwala na ang Soviet Union o ang komunismo ang tinutukoy ng bilang na ito. Ito ay nagpapakita na ang interpretation ng 666 ay madalas na naiimpluwensyahan ng konteksto ng panahon at politika nang nagbibigay kahulugan. Ang mga tao ay may natural na tendensya na iugnay ang mga simbolo sa Biblia sa mga kasalukuyang kaganapan o takot sa kanilang panahon. Alam mo ba na ang numero na 600 at 66 ay isa sa pinaka-misteryosong simbolo sa buong kasaysayan ng sangkatauhan? Marami ang naniniwala na ang numerong ito ay may kinalaman sa microchip, sa implant o sa kung anong modernong teknolohiya na gagamitin ng isang masamang puwersa para kontrolin ang mundo. Pero ang katotohanan, mas malalim, mas kapanapanabik at higit sa lahat nakaugat sa tunay na kasaysayan at konteksto ng sinaunang panahon. Ang bilang na 666 ay nabanggit sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 13, versikulo 18. Dito, sinabi na, ito ang nangangailangan ng karunungan. Ang may pangunawa ay bumilang ng bilang ng halimaw sapagkat ito ay bilang ng tao, at ang kaniyang bilang ay 666. Pero bago tayo magpatuloy sa kung ano talaga ang ibig sabihin nito, kailangan nating maintindihan ang konteksto ng panahong iyon. Noong unang siglo, ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng matinding pag-uusig sa ilalim ng imperyo ng Roma. Si Emperador Nero, na kilala sa kanyang kalupitan, ay naging partikular na malupit sa mga sumusunod kay Kristo. Pinapatay niya sila sa pinakamalupit na paraan. Ginagamit sila bilang mga torch sa kanyang hardin at pinagbibintangan sila sa sunog ng Roma. Pero bakit mahalaga si Nero sa usapin ng 600 at 66? Sa sinaunang Hebrew at Greek, ang mga letra ay may katumbas na numerong halaga. Ang praktikang ito ay tinatawag na gematria sa Hebrew at isopsephy sa Greek. Kapag kinuha mo ang pangalan ni Nero Caesar at isinalin ito sa Hebrew na titik, at pagkatapos ay kinuha ang numerong halaga ng bawat letra, ang kabuuang halaga ay 600 at 66. Ito ay
Hindi lang simpleng teorya. Ito ay isang interpretasyon na tinatanggap ng maraming scholar at theologian. Pero may isa pang mahalagang punto na dapat nating isaalang-alang. Ang Apokalipsis ay isinulat gamit ang simbolismo at metapora. Hindi ito isang literal na paglalarawan ng mga pangyayari, kundi isang malalim na mensahe ng pag-asa para sa mga nag-uusig na Kristiyano. Ang mensahe ay simple. Kahit na gaano kalakas ang mga mapang-aping puwersa, ang kasamaan ay hindi magtatagumpay sa huli. Ang pag-unawa sa konteksto ng 666 ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagpapahalaga sa mensahe ng Apokalipsis. Hindi ito tungkol sa isang modernong teknolohiya o implant. Ito ay tungkol sa isang tunay na taong namuhay sa isang tunay na panahon na nagdulot ng tunay na pag-uusig sa mga unang Kristiyano. Ngayon, maaaring magtaka ka kung ganito kasimple ang kahulugan ng 666, bakit maraming tao ang naniniwala na ito ay may kinalaman sa microchip o sa ibang modernong teknolohiya? Ang sagot ay nasa ating likas na pagkahilig sa misteryo at sa ating pagnanais na magkaroon ng paliwanag para sa mga bagay na hindi natin lubos na naiintindihan. Sa paglipas ng mga siglo, ang 666 ay naging isang simbolo ng kasamaan, ng Antikristo at ng katapusan ng mundo. Ang interpretasyong ito ay lumaganap lalo na noong Edad Medya, kung saan ang mga tao ay mas mahilig sa simbolismo at sa mga propesiya. Ang paglalapat ng numerong ito sa mga modernong teknolohiya ay isang natural na pagpapatuloy ng tradisyong ito. Pero ang problema sa ganitong interpretasyon ay hindi nito isinasaalang-alang ang tunay na konteksto at layunin ng teksto. Ang Apokalipsis ay hindi isinulat para sa atin sa ika-21 siglo. Ito ay isinulat para sa mga unang Kristiyano na nakakaranas ng pag-uusig sa ilalim ng imperyo ng Roma. Ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng 666 ay hindi lamang isang akademikong pagsasanay. Ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagpapahalaga sa kasaysayan at sa mga hamon na kinaharap ng mga unang Kristiyano. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na ang mga sinaunang teksto ay dapat basahin at unawain sa kanilang sariling konteksto, hindi sa ating modernong lens. Maraming kwento at haka-haka ang kumakalat tungkol sa numero na 666. Ito ang pinakakilalang simbolo ng kasamaan sa buong mundo. Kapag narinig mo ang numerong ito, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Malamang, iniisip mo ang Antikristo, ang halimaw o ang katapusan ng mundo. Ngunit alam mo ba na ang karaniwang pag-unawa natin sa numerong ito ay maaring lubhang malayo sa tunay nitong kahulugan? Sa panahon ngayon, laganap ang takot na ang 666 ay magiging bahagi ng isang pandaigdigang sistema kung saan lahat tayo ay mabibigyan ng microchip. Ngunit ito ba talaga ang sinasabi ng Biblia? O isa lamang itong modernong interpretasyon na walang basehan sa orihinal na teksto? Ang katotohanan ay mas komplikado at mas kapanapanabik kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang bilang na 666 ay hindi tungkol sa isang futuristikong teknolohiya. Sa halip, ito ay may malalim na kaugnayan sa kasaysayan, politika at relihiyon ng unang siglo. Upang lubos na maunawaan ang tunay na kahulugan ng 666, kailangan nating bumalik sa konteksto kung kailan ito isinulat. Ang aklat ng Apokalipsis, kung saan nabanggit ang bilang na ito, ay isinulat noong unang siglo sa ilalim ng mapaniil na pamumuno ng Imperyo Romano. Ang mga Kristiyano noon ay dumadanas ng matinding pag-uusig, at ang manunulat ng Apokalipsis ay gumagamit ng matalinhagang wika upang maipahayag ang kanyang mensahe nang hindi direktang inaatake ang mga Romano.
Ang susi sa pag-unawa ng Section 66 ay matatagpuan sa Apokalipsis 13:18, kung saan sinasabi, "Dito kailangan ang karunungan. Ang may pangunawa ay bumilang ng bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng tao, at ang kanyang bilang ay 666." Pansinin na sinasabi ng teksto na ito ay bilang ng tao, hindi ng isang microchip, hindi ng isang barcode, kundi ng isang tao. Sa sinaunang panahon, ang mga letra ay ginagamit din bilang mga numero, isang sistema na tinatawag na gematria. Sa sistemang ito, ang bawat letra ay may katumbas na numerong halaga. Kapag pinagsama-sama mo ang mga numerong halaga ng mga letra sa isang pangalan, makakakuha ka ng bilang na kumakatawan sa taong iyon. Ang karamihan sa mga iskolar ng Biblia ay sumasang-ayon na ang 666 ay tumutukoy kay Emperador Nero, ang Romano emperador na kilala sa kanyang kalupitan laban sa mga Kristiyano. Kapag sinulat ang pangalan ni Nero Caesar sa Hebreo, NRV/KSR, Neron Caesar, at kinalkula gamit ang gematria, ang resulta ay 666. Interesante rin na may ilang sinaunang manuskrito ng Apokalipsis na naglalaman ng bilang 616 sa halip na 666. Ito ay dahil kung isusulat mo ang pangalan ni Nero sa Latin na paraan, Nero Caesar, nang walang N sa dulo, ang resulta ay 66. Ito ay isang mahalagang punto na dapat nating isaalang-alang. Ang bilang na 666 ay hindi tungkol sa isang futuristikong teknolohiya o isang pandaigdigang sistema ng pagsubaybay. Ito ay isang coded reference sa isang partikular na tao na nabubuhay noong panahong isinulat ang Apokalipsis, si Emperador Nero. Ngunit bakit mahalaga ito? Dahil ang maraming takot at paranoia tungkol sa microchip at ang marka ng halimaw ay batay sa isang maling pag-unawa ng teksto. Ang mga sinaunang Kristiyano ay hindi natatakot sa isang futuristikong teknolohiya. Sila ay natatakot sa isang tunay na tao na aktibong nagpapahirap sa kanila. Isipin mo na lang, kung ikaw ay isang Kristiyano na nabubuhay sa ilalim ng pamumuno ni Nero, isang emperador na ginagamit ang mga Kristiyano bilang mga torch sa kanyang hardin at pinagpapatay sila para sa aliw hindi mo direktang masusulat ang iyong mga kritisismo laban sa kanya. Sa halip, gagamit ka ng mga code at simbolo na mauunawaan ng iyong kapwa mananampalataya, ngunit hindi mahalata ng mga awtoridad. Ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng 666 ay hindi nagpapababa ng kahalagahan ng Apokalipsis. Sa katunayan, ito ay nagbibigay ng mas malalim na pagpapahalaga sa konteksto at mensahe nito. Ang Apokalipsis ay hindi lamang tungkol sa hinaharap. Ito ay tungkol din sa nakaraan at sa kung paano nakikitungo ang mga mananampalataya sa pag-uusig at kahirapan. Kaya sa susunod na makarinig ka ng mga teorya tungkol sa 606 bilang isang microchip o isang barcode, alalahanin na ang orihinal na kahulugan nito ay mas makasaysayan at kontekstwal kaysa sa mga modernong interpretasyon na ito. Hindi ito nangangahulugang hindi natin dapat pag-isipan ang implikasyon ng teknolohiya sa ating pananampalataya at kalayaan, ngunit dapat nating iwasan ang pagpapakalat ng takot batay sa maling interpretasyon ng mga sinaunang teksto. Kung nagustuhan mo ang video na ito at natutunan ka ng bagong kaalaman tungkol sa tunay na kahulugan ng 666, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa panonood.